Yung number 1 po talaga is Rhode Island Red. Lagi po kaming sold out sa Rhode Island Red. Kasi po yung Rhode Island Red, kilala po siya sa Philippines. As in, national po. Siya po yung pinaka-popular sa mga chicken kasi bukod sa maganda yung meat production, yung egg production din po. Yun po yung hinahanap ng mga buyers namin. Malakas po sila mangitlog. Mga alaga po namin dito ay mga heritage chicken. Meron po kaming Rhode Island Red, Rhode Island White, Barred Plymouth Rock, Black Astrolorp, Jersey Giant, Ayam Semani, tsaka Brahma po. Sa amin po, mga 4 to 5 months, pwede na po silang lutuin kung gusto niyo po for meat production. Yung native po, masarap siya kasi matigas siya. Tapos yung ano naman, yung poultry chicken is masyadong malambot. Pag heritage, nasa gitna siya. Hindi siya ganon katigas, hindi siya ganon kalambot. Tapos yung lasa niya po, tamang-tama lang talaga. Parang hindi kayo magsasawa. Mas malaki po talaga yung heritage chicken. Kasi mas mahal po siya sa regular na mga ibang chicken. Yung worth po ng isang heritage chicken is as low as 1,000 pesos. So, etong hawak ko, ma'am, anong klaseng breed naman ito? Rhode Island Red. Ito yung talagang parang, kumbaga, masasabing bestseller. Yes po. Laging hinahanap-hanap. Ano bang meron sa Rhode Island? Maganda po siya sa meat production tsaka sa egg production po. Ilang days or months po hihintayin nila bago lumaki ng ganito na? 5 months po. 5 months, mataba na. Masarap po itong lutuin, pero nakakahinayang kung lulutuin nyo. Magkano ang isa nito? 1,500. 1,500 kung bibili po sila ng breeder sa inyo. Opo. Napakabarato nga. Sa iba ata parang maabot ng 2,500 ito. Yes, sir. Kasi ano to siya, show type siya. Ano siya, vintage type na. Vintage. Rhode Island. Yeah. So, ang bigat, no? Mga ilang kilo kaya isang ganito? 3 to 5 3 to 5 kilograms. Depende sa dami ng pinapakain niya. So, ayan, speaking of pagkakainin. 5 kilos. Nangingilala po sila. Ayan. Ano po ang mas mabili? Ang mga breeders na ganito or yung mga day-old? Mga Day chicks? old. Kasi yung mga buyer, mas gusto po nila, marami mabili nila. So, parang nag-i-start din po sila sa small lang. Panimula. Magkano po mabibili ang isang day-old, isang peraso? 150 po. 100. May minimum order ba? Wala po. Kahit pupunta sila ng isang peraso lang, pwede? Pwede. Pero wala namang pumupunta ng gano'n? Wala po. Pag 10 po bibili nila, binibigyan pa namin minsan ng mga 2 pa free. Oh, wow. From 2 trays of eggs sa puhunan ng 1,000 pesos, meron na po kami ngayon minimum of 500 chickens. Alaga. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, nandito tayo sa Zamboanga City at saka Barangay Talon-talon. Barangay Talon-talon, kaya mapapatalon kayo dito dahil napakaganda na kanilang story dito po sa Pong's Backyard Farm. At syempre, ang ating tatalakayin ngayon is anong klaseng manok? Brahma. Brahma at saka Rhode Island Red. Rhode Island Red. Ayan. At syempre, kasama natin si Ma'am Kat. Siya po ang, syempre, may bahay ni Sir Pong. Yes, ang kanilang talagang sumisikat dito sa Zamboanga City na nagsimula lang daw po sa 1,000 ang puhunan. Imagine niyo ang isang nurse na pag-retire hindi na pinapasok sa ospital sa halagang 1,000 ay nagkaroon na po sila ng mga panimula. Yung 1,000 na po yun, ilang peraso po? Bale, 60 eggs lang po yun, pina-incubate namin. At ang plano nyo lang nun is maging hobby muna. Yes po. And did you ever expect na mapagre-retire na kayo sa ospital ng mga alaga niyong manok ngayon? So, una po, hindi. Pero sa dami ng manok namin po ngayon, pwedeng-pwede na po. Pwedeng-pwede na. At syempre, si Sir Pong po ay nasa ibang bansa ngayon. Yes po. Isa po siyang seaman. At siya ay nasa Iran. Sa Iran. Ma'am, banggitin niyo po ma'am kung saang barangay tayo ngayon dito sa Zamboanga City. Sa Logoy Jutay, Talon-talon po.
Ayan, so habla to conversa Chabacano. Sabi, conversa Chabacano. Ayan, so batiin niyo po. Ako po ay konti lang ang aking alam. So siya na lang pong babati sa inyo ng medyo mahaba-habang pagtsatsyabacano dito sa Zamboanga. Buenos días con ustedes, mga vivientes de Zamboanga. Ayan, so kung nandito po kayo sa Zamboanga City at naghahanap kayo ng supplier ng magaganda at matataba na mga manok na ganito, is si ma'am na pong bahala. Imbitahan niyo sila ng Chabacano. Mga de Zamboanga, mga amigo y amiga, aquí ustedes andan na Pong's Backyard Farm. Barato lang kidamon manok, quality pa, na logoy jutay talon-talon. Ayan, ang sarap pakinggan, no? Siyempre, nandito po tayo sa bayan, kaya tayo nandito is dumalaw tayo nagbakasyon with my parents, and my mom is actually a Zamboangueña. She's from Bolong Beach. Siya po ay graduate sa WIMSU. Isa po siyang guro, kaya dati nung bata pa kami, every year kami nagbabakasyon dyan sa Bolong Beach. So, I'm sure yung mga taga Zamboanga City, lagi kayo during summer nagpupunta ng Bolong Beach. Nakapunta na ba kayo ng Bolong Beach? Po. Medyo malayo lang po siya dito, pero nakapunta na po kami. So, ngayong episode po, tatalakayin natin, pakinggan nyo po ang pagbabahagi ni Ma'am Kat, ang mag-asawa si Sir Pong. Ang kanilang farm is Pong's Backyard Farm na nag-alaga ng quality ng mga manok. Ayan, no, uma-agree. At syempre, ang kanilang magandang love story na talagang kikiligin kayo, no? Dahil isa po itong hindi lang tungkol sa agriculture, kung hindi po sa istorya ng pagpapamilya, pagpapahalaga ng oras sa pamilya, pag-aalaga sa kanilang asawa, para talagang maalagaan din ang kanilang mga chikiting. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kat, ang asawa ni Pong sa Pong's Backyard Farm. Andito po tayo sa Logoy Chutay, Talon-Talon, Zamboanga City. Mga alaga po namin dito ay mga heritage chicken. Meron po kaming Rhode Island Red, Rhode Island White, Barred Plymouth Rock, Black Astrolorp, Jersey Giant, Ayam Semani, tsaka Brahma po. Actually po, nagpapasalamat po talaga kami sa inyo kasi follower po talaga kayo ni Pong. Opo, tuwang-tuwa po siya nung nalaman niya na pupunta kayo at bibisita dito sa amin, Munting Farm. So, first po, para sa amin lang po sana yon, parang as a hobby lang po. Tapos yun, nung naging, yung time ng COVID, di ba, maraming lumabas ng mga business. So, trinay po namin ibenta yung mga ibang mga chicken. Nung lumaki-laki na sila, mga 3 months, so maraming naghahanap. So, tinuloy-tuloy po namin at nagdagdag po kami ng ibang mga breed hanggang sa dumami na po. Nasa 10, tapos iba pa po sa kabila. Meron kami mga, pa po, para sa mga brooder, mga maliliit na cages. From 2 trays of eggs sa puhunan ng 1,000 pesos, meron na po kami ngayon minimum of 500 chickens, alaga. So ito po ay ilang beses po mangitlog ito sa isang linggo? Ito ba araw-araw nangingitlog? Almost every day. Almost every day. Ano po yung mga factors na possible na hindi sila mag-itlog? Pag kunyari maulan, so malamig, hindi sila masyadong nangingitlog. Sila ba napoprone din sila sa stress? Nangingilala din ba sila? Yes po. Pag kunyari, maingay, ganon, nai-stress sila. So, mapapansin nyo, wala talagang eggs. At saka ito po, so karamihan po ng mga manok na hinawakan natin, parang sanay na sila sa tao ito. Apa. Kasi yung ibang manok, hindi nyo na mahawakan ng ganito katagal. Pareho po itong babae. Apo. Ngayon. Yung number 1 po talaga is Rhode Island Red. Lagi po kaming sold out sa Rhode Island Red. Kasi po yung Rhode Island Red, kilala po siya sa Philippines. As in, national po. Siya po yung pinaka-popular sa mga chicken kasi bukod sa maganda yung meat production, yung egg production din po. Talaga yun po yung hinahanap ng mga buyers namin. Malakas po sila mangitlog. Actually po, yung brown eggs po, mas kilala sila as organic eggs na natural dahil sa mga yung feeds na binibigay namin sa kanila tsaka yung mga pagkain na binibigay namin like mga azola, malunggay, madre de agua, tapos mga iba't ibang klase pa po ng gulay. So, yung eggs po nila mas maraming nutrients po. Bale po,
pinipili po namin, sinasort out namin yung mga eggs kung for production siya or hindi. Like for example, sa mga Rhode Island Red, hindi po namin yun niluluto or kinakain kasi maraming naghahanap nun. So, tinatago po namin yon. Ini-store po namin yon sa ref para ipahatch. Bale, in a week, lalagay namin sa incubator. Iniipon po namin. Tapos, yung iba naman, depende po sa quality ng eggs. So, weekly po, meron kami as low as 100 chicks nag-hatch. Marami na sir naghahanap. Depende din sa demand. So, minsan malakas yung demand. Minsan bilhin talaga ng buyer yung buong brooder, yung laman ng brooder. Kukunin nila po yun lahat. Minsan naman, syempre hindi naman pare-pareho yung mga parang sa market. Oo, minsan maraming bumibili, may time naman na hindi talaga sila Pero maganda naman sir, hindi naman kami nalulugi in 1 month sa ginagasto sa feeds. Siyempre po, sa umpisa, mahirap po. Kasi pag magmamarket kayo, hindi kayo kilala. Andun po yung medyo nawawala na kayo ng gana. Parang gusto nyo na tumigil. Pero nung nag-umpisa at pumatok yung mga Rhode Island Red, yung mga heritage chicken, doon po kami naging excited. Kasi marami talaga naghanap ng mga heritage chicken po. Dumami po yung mga buyer namin. As in, kunyari, mga heritage chicken, mga Rhode Island, dito po talaga sila bumibili sa amin. Bukod sa mura po, quality talaga yung mga chicken. Sa amin po, mga 4 to 5 months, pwede na po sila lutuin kung gusto niyo po for meat production. Yung native po, masarap siya kasi matigas siya. Tapos yung naman, yung poultry chicken is masyadong malambot. Pag heritage, nasa gitna siya. Hindi siya ganon katigas, hindi siya ganon kalambot. Tapos yung lasa niya po, tamang-tama lang talaga. Parang hindi kayo magsasawa. Mas malaki po talaga yung heritage chicken. Kasi mas mahal po siya sa regular na mga ibang chicken. Yung worth po ng isang heritage chicken is as low as 1,000 pesos. So, imbes na gawin yung meat production, mag-reproduce na lang po kayo. Or gawin nyo na lang pet, yung mga Brahma. Kasi sayang yung mga Brahma, sir. Nasa 3,500 na po yung breeder. Ano po ang mas mabili? Ang mga breeders na ganito or yung mga day-old? Mga chicks? Day-old. Kasi yung mga buyer, mas gusto po nila, marami mabili nila. So, parang nag-i-start din po sila sa small lang. Panimula. Magkano po mabibili ang isang day-old, isang peraso? 150 po. 100. May minimum order ba? Wala po. Kahit pupunta sila ng isang peraso lang, pwede? Pwede. Pero wala namang pumupunta na gano'n? Wala po. Pag 10 po bibili nila, binibigyan pa namin minsan ng mga 2 pa free. Oh, po. Wow. Ayan. So, ang pagka-day old po ba ang binili, yan po ba ay advisable na bumili na ng ganyan? Or mas maganda, medyo patagalin muna nila dito sa farm? Kung day old, sir, okay na po yun. Basta meron na silang experience mag-alaga ng chicken. And normally ba ngayon ang production ninyo, ilan na per week ang naipoproduce nyo sa ganitong klaseng breed? Siguro mga sa ganitong klaseng breed lang. Siguro nasa 50 pieces po. Pero week? Kasi yung mga bang buyer namin, nabili pati yung breeder namin. So, na-sold out yung eggs namin, pati yung mga chicks. Matindi ang paglalambing ng buyer na yun sa inyo at pumayag kayong ibenta ang breeder. Naubos, sir, yung mga layer tsaka yung mga lalaki namin. Nawalan kayo ng negosyo? Hindi naman po. Kasi marami kaming mga RTL na soon magiging breeder na rin po. Papalakihin nyo na lang din. Talaga napakabiit ni ma'am na pwede nang lambingin at mabili yung kanilang breeder. Siguro na, susunod, wag nyo ibenta, ma'am. Hindi naman, sir, kasi tinatanong ko rin sa husband ko. Nakakawalan ko na siya. Sige po. Diyan ka na muna. Okay. Tinatanong ko din sa husband ko kung papayag siya. So, okay lang naman po sa kanya. Hindi naman po kami nauubusan ng Rhode Island kasi marami din soon to come na magiging breeder na rin po. Mga 5 months na. So, ganun po ka-friendly yung Pong's Farm dahil pati yung kanilang breeder, kung malalambing nyo at gusto nyo na magsimula agad mag-breed at advanced level na agad, makakabili talaga kayo ng mga breeder. Yes po. And sa days old naman, per week is 50 pieces. So, by reservation na ba yan? Opo. Dahil medyo yung iba konti pa lang. nagre-reserve na sila. Nga in advance.
napakadali lang po mag-alaga ng mga manok. Pag nangitlog na po sila, so iipunin lang po natin yung mga itlog nila. Pwede po siya up to 1 week or 7 days. Tapos ilalagay nyo po siya sa incubator for 18 days sa setter and then 3 days sa hatcher. So bale 21 days in total. Pag nag-hatch na po yon, after 21 days, ilalagay nyo po siya sa brooder. Tapos, yun po, sunod-sunod na. Pag lumaki-laki na siya, after a month, pwede nyo na siya ilipat sa cage. Tapos, after 3 months, pwede na siya sa baba. Kasi madali kasi magkasipon yung manok pag nilalamig. So, after 3 months pa po namin binababa yung chicken sa ground, sa lupa. Pagkatapos po, pakainin nyo lang at least twice a day. Tapos may vitamins like Vitamin Pro yung binibigay po namin. Tapos pag malaki na po siya, after 5 months, maglalay na po yun ng eggs. Dati kasi nurse ako, pero since yung husband ko laging wala dito sa bahay, nag-decide kami na ako na lang yung mananatili dito para sa family. Tsaka yun, magpundar na lang kami ng business, kahit small business lang po. Tapos, syempre, pag andito siya po lahat gumagawa. Kahit yung mga poultry namin, siya po yung gumawa niyan nung andito po siya. Talagang masipag po talaga siya magtrabaho. Tapos, pag wala naman po siya, syempre ako po lahat nag-aasikaso. Ako yung bumibili ng mga feeds, nagmamanage kung magkano yung mga budget dapat sa pagkain ng mga chicken, mga vitamins, yung mga gamot. Tapos, kailangan po yung lalabas na capital, hindi bababa doon sa kinikita namin monthly, ganun po. Yung manok, parang pasyente ko na rin yan. Yun nga, mas madali nga alagaan kasi hindi magre-reklamo. Pag patient kasi, di ba, ang daming complaints. Yung mga chicken, gustong-gusto nila yung naalagaan sila. Parang nagiging maamo po sila. Madali lang po alagaan. Tsaka mabilis lang po talaga sila lumaki. Actually, hindi naman mahirap alagaan yung manok. Basta, wag nyo lang basahin sa ulan. Kasi pag once nabasa po sila sa ulan, kahit yung hangin lang po, madali silang sipunin. Yung binigbigay lang namin kalamansi. I-slice nyo yung kalamansi tapos itulo nyo lang sa bibig nila. Yun. Vitamin C nga. Sabi nila kasi di ba yung sipon, wala siyang gamot kasi virus. So yun po. Vitamin C lang talaga para lumakas yung resistensya. Yung mahirap kasi pag nagkasakit yung manok po tapos hindi nyo gagamutin agad, mahahawa po yung iba. So dapat i-quarantine nyo po sila. Once meron ng napansin yung matamlay, ilipat nyo na po sila sa ibang cage para hindi mahawa yung iba. Si Pong po, asawa ko po, siya po ay isang seafarer, OFW po. At sa ngayon po, hindi po siya, actually gusto niya po talaga na nandito siya. Kaso nasa barko po sila ngayon, nasa Iran po. Kung meron daw next time, siya na daw po aarap sa inyo. Alam nyo naman po, pag OFW, gusto po talaga nila meron sila nauuwi na mga negosyo sa Pilipinas kasi syempre mahirap din po magtrabaho sa labas. So naisipan po namin magkaroon ng farm. Nag-start po kami sa eggs lang po. Pina-incubate ko po yung 2 trays ng eggs sa kapatid ko po. May hatchery po sila. Tapos after nun, tuloy-tuloy na po. Way back, ano pa po yun? 2021. So, nung nag-hatch yung mga eggs, inalagaan namin yung mga chick hanggang sa lumagi, yun na po naging breeder namin. Ano po kami, magkaklase po kami nung high school. Tapos, nung college, lumipat na po ako sa Manila, siya naman sa Pangasinan. Tapos yun, dahil sa Facebook, nag-chat-chat, nakita po kami ulit. Umuwi po ako dito para magtrabaho. Tapos siya naman nagbakasyon, yun, nang nakita po kami, hindi na kami naghiwalay. Nung mag-boyfriend pa lang kami ni Pong, mag-a-abroad na sana ako. Kompleto na lahat ng papers ko. Andun na ako sa Manila. Nakapasa na ako sa lahat ng mga na-applyan ko. Tapos, pinigilan niya ako kasi gusto niya nga, siya na lang po mag-abroad. So yun, syempre pag in love kayo, di ba? Yun, so siya na lang talaga umalis. Tapos ako na lang nag-stay po dito.
Bagong kasal pa lang po kami. Kasi syempre stable naman po yung work niya, tapos okay naman po yung salary. So sabi niya, dito na lang daw po ako. Yung panganay ko po, si Rashid, ay 10 years old, tapos si Amira is 2 years old. Pag andito po kami sa farm, tumutulong din po yung panganay po namin magpakain ng chicken, maghuli ng chicken. Since kami po yung nag-aalaga ng mga chicken, alam po namin yung mga binibigay namin na food sa kanila, yung mga natural, yung mga organic na food like yung mga vegetables, which is mas maganda kaysa sa mga binibili natin sa market. Kasi sa ngayon, hindi ko naman inaano yung market, pero dati 45 days tawag sa kanila, ngayon 30 days kasi nagbibigay sila ng mga hormone. So, mas maganda pa rin yung kayo mismo nag-aalaga ng mga manok. Mas masaya po kami, tsaka mas kumpiyansa po kami kasi healthy yung mga kinakain ng mga anak namin. Tsaka yung mga eggs. Actually, kasi yung eggs talagang importante yun sa amin everyday. Laging sinasama namin sa meal. Fulfilling naman po siya kasi nakakasama ko lagi yung mga anak ko. Tapos nandito po ako kahit hawak ko po yung oras ko. Kahit medyo busy pag kunyari pag may mga nag-hatch na mga manok ganon, mabibisi kayo. Pero mas hawak nyo yung time nyo. Kumbaga, kayo yung boss. Everyday, hindi po kayo sumusunod sa, di ba, pag sa ospital, meron nag-uutos sa inyo. Dito, kayo po yung boss. Kahit yung husband ko po, kung pwede lang, gusto niya talaga mag-stay na lang dito. Mag-farming na lang kami. Napaka-rewarding po. Pag may farm po kayo, bukod sa hindi na kayo araw-araw bibili ng mga like chicken meat tsaka eggs, kumikita pa po kayo. May mga bumibili din sa inyo. Tapos, yun, makakaipon na rin kami sa salary ng husband ko po. Meron pa may balak na, kunyari, bibili kami ng farm ganyan sa kinikita niya po. Kasi may extra income naman. Yung pangangailangan po ng family namin, so nakukuha na namin sa kinikita sa farm. And then yung sahod ng asawa ko, natatago na namin, naiipon na namin. Kaya po, in the future, balak po namin, i-expand pa po yung farm namin. Siguro ngayon mga viewers natin, kung kayo po ay nasa Zamboanga at nahihirapan kayo maghanap ng credible suppliers, nandito na po ang Agricia Agri is our advocacy to promote and also to help our backyard farmers na magkaroon po ng presence, online presence. Siyempre, napaka-importante po ngayon ang kredibilidad. Kung wala kayong proper na kredibilidad, minsan talagang mapagkakamalan pa kayong scammer. Opo. At yung iba naman, Yes. mag-iingat po kayo sa mga scammer. Huwag po kayo agad magda-down payment hanggat hindi kayo nakakabisita sa farm. Kahit isang beses man lang bisitahin nyo para maging kaibigan nyo muna ang inyong magiging supplier. Kung pwede, kunin nyo munang ninang. Para talagang close na kayo at siguradong quality ang isusupply sa inyo ng mga panumula. Tama po ba, ma'am? Yes. Kung pwede maging ninang. Opo. Ayan, pwede daw po Pwede pala. naman. So, kidding aside lang po yun. Ang ibig sabihin natin, ayan, nagbe-breed na sila, oh. Yan. So, yun po ang importante. Kaibiganin po muna natin. Kahit anong negosyo ang gusto nyong pasukin, kailangan hanapin nyo, kaibiganin nyo ang inyong future supplier at possible maging mentor nyo pa. Ano-ano pong lugar pa ba yung dumayo sa inyo bukod sa Zamboanga City na Meron bumili? po, taga Basilan, taga Jolo, taga Zamboanga del Norte. Malalayo. Sibugay. Tawid dagat pa yung iba. Tapos Opo. yung iba, 3 to 4 hours bumabiyahe. So, ibig sabihin po, kukunti lang ang credible supplier natin dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa area ng Zamboanga. So, importante na makilala nyo sila at maging kaibigan para hindi lang po yung bibilihin nyo ang inyong makukuha, kundi yung kaalaman din. Meron po magiging kaibigan na mentor na rin. Sana po, after ng vlog na to, mas marami pa po bibili sa ng chicken. Tsaka sa future, sana ma-expand po talaga namin. Balak po namin bumili pa ng mas malaking farm kasi parang sumisikip na po dito eh. So balak po namin bumili ng mas malaking farm
tapos madagdagan pa namin mga alaga namin. Mas maganda po talaga. Sabi nga po niya, nasa lupa daw po yung pera, wala sa barko. So, yun, mag-iipon lang po kami ng mas palakihin lang po namin yung ipon namin. Tapos, dito na po siya. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita dito sa Pong's Backyard Farm. Pwede po kayo bumili ng mga heritage chicken or chicks. Napaka-quality po ng mga chicken namin dito. At sino po bang mag-aakala ng isang nurse ngayon ay ang kanyang mga pasyente paminsan-minsan na binibigyan ng vitamin C? Diba? Alam niyo po ba yon na ang kalamansi pala ay pwedeng gawing vitamin C para sa mga sinisipon na mga manok? Yan. So, bawal pala itong maambunan, maulanan. Apa. Para mga bata din pala sila, ma'am. Apa. Ano pa po yung may bibigay nyo na tip na dapat iwasan para hindi sila magkasakit? Lagi pong panatilihing malinis ang kanilang mga kulungan. Tsaka yung mga inumin po nila. Yung tubig, anong klase ng tubig ba yung pinaiinom nyo? Ano po, may vitamins, may Vitamin Pro. And then sa pagkain, kayo ba ang naggagawa ng sarili nyong pagmimix? Meron po kaming ako ini-instruct ko po. Yeah, so meron kayong parang katuwang na dito. Apo. But ano po yung klase ng mga feeds na pinapakain nyo dito? Meron po kami yung pinaka-quality na feeds na minimix namin sa mga azola, madre de agua, yung mulberries, malunggay, yun po. Wow. Mga organic na po yan. Yan ba yung mga azola? Kaya magkakaroon na rin kayo eventually pag nag-expand kayo ng sarili nyong pond. Opo. Kayo na rin ang mag-propagate, magpaparami. So yan po ang kagandahan ng meron tayong ganitong klaseng farm. Kung medyo maluwag, kayo na rin po ang mag-produce ng pagkain ng inyong mga alaga para healthy din yung inyong kakainin, papakain sa inyong pamilya. Nabanggit ni ma'am na siya ay confident na alam niya na yung pinapakain niyang mga itlog or yung meat din, social ang kanilang mga anak dahil Rhode Island po ang kanilang kinakatay. Yes. At syempre, for the family naman po yun. Kaya talagang bilang medical practitioner noon ay talagang confident siya na healthy yung pinapakain nila. Healthy for the family, mas haba ang buhay, mas mahaba ang kapiling ang pamilya. At syempre, congratulations po at sa inyong future plans na mag-expand. At 'di ba nakaka-inspire na ang sahod ni Sir bilang seaman. Ako, mas malaki-laking bilangin 'yan. Ay hindi na daw nagagalaw ng dahil lang dito sa kanilang mga alaga, ang operation ng farm at syempre yung mga daily needs, pag-sustain ng family, pagkain ng mga bata, nag-schooling na rin sila, nakuha na po sa kanilang farm at malaking advantage yun at sigurado meron po itong part 2 na kasama na natin si Sir Pong sa kanilang bagong expansion na farm. Masayang-masaya po akong makakabalik dito sa Zamboanga City at may chance pa po yung ibang gusto mag-imbita sa akin na makapasyal din po ako sa inyong farm. Ma'am, agree po ba kayo sa Agri? Agree sa Agri. Don't forget to like and subscribe.